What's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para manghusga ng mga rapper na masakit masabihin to pero boss, ayaw masabihin. Sabihin mo na kung ano sila, di ba? Sige, hindi na natin sasabihin. Kayo na lang mag-comment kung ano sila, di ba? mahirap magsalita ng tapos, di ba? Kayo na lang magsabi kung matalino, malupit, magaling, o basta kung anong pwede nyong i-rhyme dun sa mga rapper na. Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Siyempre, nga pala, malapit na tayo mag 300k subscribers. Gaya ng pangako ko sa inyo, pag tayo po ay nag 300k subscribers, ayun, mamimigay po ako ng 3 items, 1 cup at 2 damit. Kaya, yun, subscribe na kayo, lalo ka na kung nanonood ka ngayon. Ngayon, ikaw, lalo ka na, ha? Ikaw, pag sinapa ko ng likod mo. Pag subscribe ka, para di ko suntok yung likod mo, ha? Comment kayo dyan na nakasubscribe na ako, dol. Para malay mo, kayo yung mga, dun, di ba? Maraming salamat sa inyo. Siyempre, kaya natatay ko sa kong pasalamatan na mga wala sa para sa mga ginagawa kong kabutihan dito sa mundong ibabaw hanggang yung 2025. Yeah! Siyempre, Sheinwear, ayan. Yung mga suot ko noong nakaraan na malaking Shein, yun po ay Sheinwear. Maraming salamat kay Kuya Mab Bagtingla. Shoutout sa iyo, Kuya. At syempre sa aking pinakamalupit na inaanak, Rojan Bagtingla, aka Bosyo ng Mundo. Shoutout sa iyo, Nak. Gracia Worldwide kay Boss J. Chris. Maraming salamat, boss, sa mga malulupit na grasya. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Yun, yung mga acid wash na suot ko, yung laban ko kay Tito Badang, kala Dodong Saipa, at yung madalas na suot ko na acid wash, Distinctive Clothing po yan. Maraming salamat, Madam. Egocentric, ayan o, Egocentric, fuck you, di ba? Maraming salamat, Papa Joseph Aday, I love you. Crown Manila, ito po, suot ko na cup, Crown Manila, kay Kuya Nico Manning. Thank you, Kuya Nico, love you. Eto, quarantine battle ulit tayo, mga bossing ko. Eto ay laban ni Poison 13 versus Apok. Di na natin patatagalin, let's get it on. Shoutout syempre Urban Cali at shoutout rin kay Batas para sa bagong t-shirt. Silipin niyo yan, supportahan niyo yan. Nanalo lang ko ito si Apok. Pinili niya mauna, tig 2 minuto dapat non-tournament battle. Unang versikulo 9, pakinggan natin unang banat. Apok. Yeah. Game? Game. Humingi ako ng laban sa ating presidente. Tol, sabi ko, kalaban na disente, hindi kalabang maladwende. Kaya tong labang to, Magsibogs vs. Dikembe dito Netflix, pero halimaw yung katunggali ni 13. Huli kong laban halimaw yung katunggali ni 13. Sa Netflix kasi may palabas na doon alam ko cartoons yun, anime yata yun. Tas 13 yung title, 13. Puro mga halimaw yung nakakalaban niya. Alam ko nga Tagalog yun Kung di ako nagkakamali, pa-comment alam ko Tagalog yung 13 na yun Yung movie na yung anime. Kita nyo, effective na killer. Dinispatcha ko yung marshal parang defective na speaker. Kaya lason lang, sakwasak ang resulta pagkat walang lason-lason sa halangang bituka, mister. Kaya kong gayahin ang style ng lahat. Tol, isipin mo, ikaw lang ang rapper na aminado na walang sariling estilo, bro. Niyabang mo sa liga yan tangin ang weakness mo. Imbis na benta mo sarili mo, binenta mo sarili mo. Kaya imbis na ibenta mo yung sarili mo, binenta mo sarili mo. Binenta, nilaglag. Tsaka yung ibenta, i-market mo yung sarili mo. Tanginang galing no? Isang salita lang pero dalawa yung meaning na Imbis na ibenta mo sarili mo, binenta mo sarili mo. Galing! Imbis na benta mo sarili mo, binenta mo sarili mo. Kaya triple kill sa akin ang tanginang yan. Pagkilatis na kilalang walang pagkakakilanlan. Gets mo? Triple kill, tangina bilang yan. Pagkilatis na kilalang walang pagkakakilanlan. Kaya triple kill. Kilatis, kilala, walang pagkakakilanlan. Tanginang galing! Damn! Kilalang walang pagkakakilanlan. Gets mo? Triple kill, tangina bilang yan. Pagkilatis na kilalang walang pagkakakilanlan. Kaya si Marco Lacson, Marlon Carbon, di ka na mag-e-evolve na para bang
Di ka na mag-e-evolve na para bang Cro-Magnon. Sad shit yung sulat parang Charo Santos at yung Moco Jinchi parang Cuadro Canto sa aking... Moco Gin Chip na parang Quatro Cantos. Gin na ano, yung gin na ano, iniinom, yung alak na gin, tsaka Moco Gin. Moco Jinchi parang Cuadro Canto sa aking... Sa aking substance deadly tol ako yung lason. The one above 13 na para lang tong fraction. Mga bars mong baon siguradong lamon pagkat alamat na ako sa tinta parang apo ang od. Kasi kaya mo nga lahat na style, sige, matik na yan. Pero di ka nagsashine sa kahit saan. Kahinaan yung strength ng rapper na yan, Mr. Jack of all trades, pero master of none. Master of none. Kaya wala sa top 10 ng matatala sa pluma. Di parte ng top dogs pagkat nagpapakatuta. Nasa iisang bubong pero iba ating ruta ang aking biyahe pang pastol habang ang biyahe mo pang tupa. Puta. Tayo mo ng banal, Poison 13, pakinggan natin. Lakas nip ano? May apok. Grabe yung round 1 niya. Yung mga starter niya, hindi naman ganun nakaka-apekto eh. Hindi naman mahaba. Sobrang ano nga lang eh. Para lang siyang nag-ano lang siya. Hindi, para sa akin, hindi ganun kaano yun. Sobrang, tsaka nababawi niya pag lumalanding yung punchline. Pakinggan natin round 1 ni Poison. Pricing ulit kalaban ka, kaumay na naman. Tats, tuweng at plasma na humahalukay ng laman. Kailangan pa bang banggitin para lang sa apok na to? Tinalo ko balakid na mas magaling mag-joke sa'yo. Apat na pricing yon at umuwing na balisa. Balak 11 yung 13, di man lang nakaisa. Bagsak 4 na kamao sa logo na hinulma nyo. Pusi ba kasi kita na goro ang tinumba ko? Di mo gets? Di bali na. Mensahe isa, bagsak 4 na kamao sa logo na hinulma nyo. Pusi ba kasi kita na goro ang tinumba ko? Di mo gets? Di bali na. Mensahe ko Hindi ko nagtatago. alam kung sino yung Goro na inano niya. Isang buwan din naman na kung sa isip mo naglalaro, pricing. Soya bang puro sigaw, daig pa yung nagtataho, bumabakat lang naman ay yung sayad at nagtatato. Akala mo Soya. Yung ano nang yung sa taho. Tapos yung panaysigaw na para bang nagtataho. Bumakat lang naman ay yung sayad tsaka yung nagtatato. sa isip mo naglalaro, pricing. Soya bang puro sigaw, daig pa yung nagtataho, bumabakat lang naman ay yung sayad at nagtatato. Akala mo ang lulupit ng inyong mga rap, chong? Diring-diri pag nakakarinig ng rap na love song. Bad boy image, wag kang feeling. Baron Geisler, ungas ka. Ayaw sa love rap, pero bakit gagong rapper umasta? Palibasa, bitter ka sa ex mo, yan sabi sa akin ni Marshall. Di daw kayo magkasundo sa gawain at pinansyal. Siyang babae na ninais na sa kama makasiping, makasama makapiling at aasang manapiling magkayakap pagkagising. Mga oras mo na nais mo sa kanya maisentro, bumuo ng sangtahanan sa sarili mong disenyo. Subalit magmula ng sayo ay mahiwalay, napamahal siya sa iba at mas naging matiwasay. Kaya napag-alaman ko na arkitekto ka nga, pagkat lahat ng plano mo, iba na ang gumawa. Dati mong tinitingala na mataas. Galing nung ano na yun, no? Galing nung scheme na yun sa arkitekto. Kasi gano'n ang ano eh, mga architect kasi sila yung nagdo-drawing pero iba yung gumagawa. Sila yung nagpaplano. Bumubuo pero iba yung gumagawa. Galing! Naging matiwasay. Kaya napag-alaman ko na arkitekto ka nga, pagkat lahat ng plano mo, iba na ang gumawa. Dati mong tinitingala na mataas ang kalidad, ngayon gano'n na lang ituring na mababa ang lipad. Kaya nga dapat mong isiping kalimutan na tuboy, naging under ng kalapate na iputan katuloy. Panayran sa newsfeed, may bago nang pinatuka. Naghimutok na ang damdaming, minsan niyang pinatuwa. Para bang Kenshin Himura lamang na pinalubha, di mabura gawa ng ex lalo na pag pinamuka. I know you love her, don't deny it, Apok. Shut the fuck up. Ngayon sabihin mo sa aking ayaw mo sa love rap.
Ayaw mo sa love rap, love song rap, tsaka yung pangalan kasi ni Kuya Apok ay Rap de la Puente. Okay din yung round 1 ni Poison, pero para sa akin mas mabigat yung round 1 ni Apok. Solid yung lalo na yung triple kill yun, pukin ang ina, sobrang lupit nun. Kumbaga, parehas lang sila ng dami ng punchline kasi parehas sila nagpo 4-bar setup. Pero kung mas mabigat yung kay Apok. Round 1 para sa akin kay Apok. Hanggang natin round 2. Pakalaman ba natin? Pabay ka natin! Okay. Personalan na. Sa sobrang squatter mong pustahan sa kanal ka dumudumi. At nagsasampay ka ng basang tissue para magamit mo uli. At nakakakita ka lang ng beef pa may nagdidistrakan lang. At sa email ka lang naman naka-experience ng spam kasi proud na squatting. Kasi proud na squatting. Akala mo achievement. Squatting all day! Parang parusa ng teacher. Squatting, no? Squatting all day, parang parusa ng teacher. All day! Parang parusa ng teacher. Pero pag inanggel sa battle, malabulkan sa pagkabitter na sa loob lang ang kulo pero sa sabog kapag na-trigger kasi kay Lance, affected. Pa-victim ang peg niya. Pa-victim ang peg niya. Superhero ng dukhas, kadiri ang tema. Kaya anong Gregor? Baka si Elsa Carepa sa pagkatambits na to, dinibdiban ng seta. Kaya, isa kang kontradiksyon. Yung meaning, ating linaw. Yung na-review ko yung battle ni Apok tsaka ni Lipcram, yun nga, dinibdib yung lanseta. Pero mali kasi sa tagiliran sinaksak si Elsa eh. Kaya anong Gregor? Baka si Elsa Carepa sa pagkatambits na to, dinibdiban ng seta. Kaya, isa kang kontradiksyon. Yung meaning, ating linawin. Proud squatting pero galit pag ginamit sa battle. Minabuti mong masamain, di magandang pangitain yan. Men, ngayon sa iyong pagkakamali, tatamaan ka sa akin. Ngayon ako'y Yun, no? Yung baliktaran na tama, mali. Mabuti, masama. Galing. Yung opposite niya. Minabuti mong masamain, di magandang pangitain yan. Men, ngayon sa iyong pagkakamali, tatamaan ka sa akin. Ngayon ako'y strategic ang galaw, parang chess ang peg. Habang galaw mo stupido, parang retarded. Si arkitekto pamatay, pati yung rest back dead. Evacuate ka na sa scene, parang may bomb threat. Kasi mahina yung dibdib kahit mag-flex ng pecs. Kaya si Bak yung cry baby, parang pregnant sex. Si Jack Sparrow ay patay kahit may Kevlar vest. Lahat ng tira ko tagos through this dead man's chest. Through this dead man's chest. At sa totoo lang, astig maging squatting. Alam niyo kung bakit? Kasi mahirap ang Pinas kaya mas accessible kayo sa market. Kami nga sa pricing, laging tinitipid sa budget habang daig nyo mga tennis clubs at dami nyo racket. Diba? Kasi majority ng manggagawa, lower class mga pre. Kaya bagsak ekonomiya pag sila nakante. Pag sila nakante, may puwersa ang squatting, ba't ka nag-iinarte? Hawak nyo buong bansa, kaya wag feeling up eh! Boy! Gandang topic nun. Tungkol sa mga squatting na 3GS. Boss! Squatting ka, di ba? Oo naman, di ba? Galing nun, galing ng ginawa na yun ni Apok. Ginamit niyang yung ginagamit ni Poison na atake, ginamit sa kanya ni Apok. Yun nga, yung nagpipiling api ka, pero naman yung ginagamit mo palagi. Galing nun. Last nung round, ganun pa rin. Mas pakiramdam ko mas lumakas lalo yung round 2 ni Apok. Pakinggan natin round 2 ni Poison. Ano ba ang Poison 13? Pakinggan natin!
Gamay pa yung Gregoran Puta. Alam ko namang isa ka sa na-amuse sa ganda. Inggit ka lang kasi wala kang solong million views na kanta. Pero pag-usapan muna natin yung mga linya niya. Sabi niya kay Smug, nagkalat ka lang sa eksena na akala mo lahar. Sabi niya kay Invictus, ikaw generic ang iyong flow, kalat parang lahar. Sabi niya kay Apex, David Blaine, isang rapper na nag-iilusyon. Sabi niya kay Marshall, Jeffrey Tam, isang rapper na nag-iilusyon. Yeah! Tapos sasabihan mo ako, Jim, gaya-gaya, yung eksena, binababoy. Ikaw, pagkalaban, di mo kaya, sariling pyesa, kinakahoy, arkitekto daw ngunit, umuulit, aba magulang. Kapag yung plano'y di sukat, kumukupit ng patagulang. Nilalarawan kong pait, umuukit sa kalaunan, kaya patay ka sa lasong, gumuguhit sa lalamunan. Huwag na nating ilalayo, dun ko pa rin ilalaro. Pag asinta imbis gusali, ikaw ang itatayo. Yang utak mo, mapipiga. Yang grupo mo, mahihiya. Sa pagsasabing break a leg, ngunit walang mahihita. Ako, mag-isa kong Pag sinabing break a leg pero walang mahihita, tang ina, ano na to? Banata na ng ano to, style to. Galing. tayo. Yang utak mo, mapipiga. Yang grupo mo, mahihiya. Sa pagsasabing break a leg, ngunit walang mahihita. Ako, mag-isa kong nilulunok, mga paratang nyo at ingay. Pang 2x2 ka man ugok, ako'y malabo mong mapilay. Si Moko G nang masubok, walang dikta na nagpatibay. Pati katande mo tupok pag ako nagsunog ng kilay. Walang nagdidikta. Dikta kasi grupo o partner ni Apok dati si Dikta. Pati yung kilay mo tupok kapag pati yung kilay mo sunog pag ako pati yung kilay mo tupok pag ako nagsunog ng kilay. Yun, si Dikta kasi sinasabihan nilang makapal yung kilay. Ang ingay ng mga sabi sa reaction, boss. Galing nun. Ugok, ako'y malabo mong mapilay. Si Moko G nang masubok, walang dikta na nagpatibay. Pati katande mo tupok pag ako nagsunog ng kilay. Pati katande mo. Kaya sabihin mo sa akin, ba't ka kumaka sa aber? Hindi to maso para sa mga umaastang pader. Ito'y barena, kaya ba't panghihinaan ng hudas? Kakapaiko, tingnan nyo, nakikitaan ng butas. Galit ako sa arkitekto, mga putang ina nyo. Arkitekto din yung tunay kong ama, tsaka magulang din ako. Di ko man lang nakadaupang palad dahil umiba ng daanan, nakapagplano ng bahay pero gumiba ng tahanan. Parang walang pananagutan. Ano ba yung utak mo, may depekto? Walang pake sa nagle-labor? Ganyan ang arkitekto. Sana buhay ka pa para mapanood mo to, itay. Kung ikaw di mo ko kayang buhayin, eto, di ako kayang mapatay. Tang ina mo, may damdamin yun ah. Ito na naman. So ayun. Ano na? Traffic Kita na naman. Traffic na naman, boss. Traffic na naman yan ah. 430 ka Paldo agad, ka. 430 pesos. Oh, 500 lang, naging 40, naging ano. Yung 1,000 natin, Gano? nalagdagan ng 870 pesos. Makikita mo niya. Kung ako ba, balatuhan mo ako niyan. What's up mga boss? Yan, welcome sa episode 2 ng ating... Sobrang solid nung round 2 ni... mas mabigat yung round 2 ni ano rito. Ni... Ang ganda nung napiling ano ni... Angulo ni Poison. Puta, pati yung hindi lang si Apok, pati yung airpat niya, pinagsabay. Pati airpat ko, damay dito. Ganda nung round 2 ni Apok, pero mas natripan ko yung round 2 ni Poison dito. Solid. Pero dikit lang, siguro 9-8 lang, kumbaga. Naano ko lang yung damdamin ni Poison dito. Pero solid din ginawa ni Apok talaga. Pero round 2, Poison ako rito. Round 1, Apok. Round 2, Poison. May tag-isang round na sila. Ano laban to? Isang ano naman. Sana walang ibigay sa kanila. Alright. BS Nursing tinapos ko. Kaya may alam ako sa psychology. Kaya maniwala kapag sinabi kong insecure ka unconsciously. Ibe-breakdown ko na maayos para makita mo logically ang meaning sa likod ni 13 para bang numerology. Kasi tingnan mo yung tsura mo.
Pangit pandak may balat, natural pagka-jejemon. Tol, ikaw na yung... Pangit, pandak, may balat. Nilait ng puking ina, walang pakundangan eh. meaning sa likod ni 13 para bang numerology. Kasi tingnan mo yung tsura mo. Pangit pandak may balat, natural pagka-jejemon. Tol, ikaw na yung pinakamalas na kilala kong leprechaun. Target sa pambubuli at sa chicks walang karera, kaya si Marco laging down parang Pacquiao versus Barrera. Kasi wala kang magawa kung pinanganak kang ganyan. Kaya nag-martial arts para di pagtripan sa daan. Nag-anime para cool ka sa iyong paaralan. Sumaling flip-top para hero ka dun sa bataan. At sa liga pabida lang naman alam niyan. Style ng idol nyo kaya ko pero waka naman. Ang ironic yung laso na memese lang yan. He's quick to raid others para tumatak kanyang brand. At yung Gregor, pagkasulat nun sagad sa banban. Pero salamat kay Lando na dagdagan mga fans. Wala kasing napasikat na kanta ang mangmang. Pero pag ginamitan nga ng Glock, puputok nga naman. Kaya mo, ang galing nun. Pag ginamitan nga ng Glock, ay puputok nga naman. Inabot ka ron, boys. Nadagdagan mga fans. Wala kasing napasikat na kanta ang mangmang. Pero pag ginamitan nga ng Glock, puputok nga naman. Kaya garantisado, wasak si Marco. Na-analyze ko yung laro mo parang Andy Hauto. Iyakin magpakailanman parang Mel Chanco at galawan mo Unggoy Terence at Arwin Santos. Role mo, magpapogi parang Johnny Bravo. Get killed in one bar, ako si John Wick Gago. Death Architect, to boy patay ka. Anti-Mano X sa akin yung 13 parang may kalendaryo. Damn. Kaya lahat ng label mo sa sarili, hindi dalisay kasi pangtapan lang naman yan sa mga emosyonal mo na pilay, mister. Kaya kong lahat. Hindi yan matibay kasi yung confident tahimik pa yung insecure maingay. Ito'y pagtulak sa bangin na mga wala sa hulog. Yung tatak ng kamao, gagawin mo tong pangmumog. Pero hindi ito yung round na pang knockout pagkakahubog, tol. Ito yung tipong round na hindi ka makakatulog. Time. Damn, putang ina, pinakamalakas na round yun ni Apok. Grabe yung round 3 niya. X tong 13 parang kalendaryo. Tsaka yung gamitan mo ba naman ng Glock 9, puputok nga naman. Pahinga natin round 3 ni Poison. 13, pahinga natin! Okay. Ito, para sa ito, pare. Kunwari ako si Apok, pare. Channel ko lang yung inner Apok mo. Inner Apok mo. Ayan na, ginaya na si Apok, ginagaya na. Okay. Kasi kapag nag-rap si Apok, ibang-iba na. Galawat ang kamay ni Apok di lang kilala, kundi isang ganap na Apok bilang pinaka. Oo, ganto mag-rap si Apok, inang-ina niya. Idadaan niya sa flow, tapos magmamalalim habang kamay niya kung saan-saan nakakarating. Mirror match, kaya wag kang magmamagaling kung sa harap ng ataol mo ko mananalamin. Ina mo. Kinlawn pero yung punchline, no? Kung sa harap ng ataol mo ko mananalamin. Mirror match, kaya wag kang magmamagaling kung sa harap ng ataol mo ko mananalamin. Mirror match, kaya wag kang magmamagaling kung sa harap ng ataol mo ko mananalamin. Walang makakarinig kahit sumigaw ng malagong. Kinahon ko na ngayon itong manok yung panabong. Tinapakan ko habang nasa loob ng kabaong. Ngayon mo sabihing sisiw lamang ang nakapatong. Areglado ang trabaho parang gunman for hire. Wa-effect ang knock on wood cause mo ko genius on fire. Kau naman ang masusunog sa master of all style. Ngayong nag-aapoy yung kahoy na parang may bonfire. Ngayon mo sabihing purista ako at ito ang aking solid style. Para matunog yung paandar na parang open pipe. Ganyan ka pala all this time. Para lang sa konting hype, feeling gangster. Eto, porket gumiget to lowest 5. Oops. Issue. Hindi mo na kasi aminin sa lahat na
Adik ka. 3 buwan pa lang nag-gym, payat na. Magic ka. Kaya nga yung last battle mo, tol, grabe yung adrenaline. Itong manok nyo tang ina, di nahiyang sa Betracin. Nasobrahan siya sa puti at nagkulang sa melanin. Wala nang metaphor dahil sa methamphetamine. Minamani po lang isip, minamani mo lang easy. Oo, grabe magtrabaho, sadyang di mo masisi. Kasi maghapon magdamag, napaka bibo at busy. Palaging dalawa yung shift na parang keyboard ng PC. O siya, tama na yan. Sige na, panalo ka na. Nakakawalang gana. Oo nga, Kasi no? kadalasan pag alagad ng batas, Yung napapawalang sala. Di ikaw yung gusto kong supalpalin, kundi yung amo mo. Pwede ba siyang pumalit, Brad? Ipapakita ko lang kung paano tapalan yung batas para lang bumaliktad. Dahil flip top, mag-iip lang sila pero. Pagradong round 3 ni Poison. Kinengkoy niya masyado si ano rito. Kung paramihan ng punchline, ganun din. Halos parehas lang. Pukin ng ina. Sobrang dikit ng laban na to. Pero nag-stutter kasi si Poison eh. Inulit niya yung isang ano niya eh. Inulit niya isang linya niya. Nakalimutan niya siguro yung dulo. Ay yung panimula nung ano niya. Sunod na linya. Tangina, tabla sa akin tong round 3. Round 1, Apok. Round 2, Poison. Round 3, tabla sa akin eh. Parehas eh, pukin ng inang yan eh. Sige, pahinga natin kung ano ng judges. Para sa akin, tabla tong battle na to. Flip top, unang versikulo 9. Apok vs Poison 13. Mag-iis pambes para sa kanilang pareho. Solid yung laban na yun. Ang boto ng Horado, 3-2. Magingay. Ang ina, sobrang dikit. Para kay Poison 13. Shoutouts pa rin Apok. Yeah. Salamat, Tol. Solid performance sa kanilang pareho. Ang ina. Kahit si Poison nagulat siya. Uy! Sobrang dikit eh. Pahinga natin anong naging ano ng Horado. Judges. Yun, ako ang binoto ko si Sir Apok. Although talagang sobrang dikit, ang ganda ng palitan nila. Yun, pero yung linis ng performance yun, at saka yung creativity na sa mga punchlines, yun, binigay ko kay Sir Apok. Pero props pa rin kay Poison, sobrang solid nun. Grabe. Binoto ko si Poison 13. Round 1, sobrang galing nila talaga parehas. Kaya lang may mga starters na onti si Apok. So, binilang ko yun. Tapos, yung mga gawa ni talagang matitindi. Pero, every time na papasok na si Poison, nalalamangan niya pa eh. Kaya, para sa akin, overall performance sa Isa pa yun, kung sino yung magtatapos ng battle. Isa rin kasi yun eh. Malaking ano rin kasi, factor din yun eh. Ikaw yung magtatapos eh. Pwede mo matabunan yung ginawa nung isa eh. Ang rounds, lumamang talaga si Poison eh. Pero syempre sobrang props kay Apok. Pero Poison ako. Yo, Tyke, RPN, Nomanas, Rehip mo. Para sa akin, dikdikan yung laban, dikit na dikit talaga. Pagka bumabanat si Apok, sinasabi ko, kanya talaga yun. Pero pagbahanat ni Poison, biglang nag-iiba. Pero para sa akin, tumatak sa akin sa round 1 yung about gaya-gaya angle, tas yung ibinenta mo yung iba kaysa ibenta yung sarili mo. Kaya para sa akin, Apok yun. Sa round 2 naman, nagustuhan ko yung squatting angle ni Apok, pero parang naano yun na bawi, parang kumbaga sa rebat na ibalik ng mas maganda at mas epektibong atake ni Poison 13 sa arkitekto. Tapos sa round 3 siguro yun yung pinagbasihan ko. Mas naging effective para sa akin si Poison 13 doon. Pero syempre Apok malakas naman palagi. Para sa akin lang mas marami talagang pumasok si Apok at mas nagustuhan ko yung performance niya ngayon. At kung iba yung kalaban ni Apok, malamang may kalalagyan. Pero Poison ako doon. Isa ako sa mga bumoto kay Apok kasi round 1, round 2, kanya talaga yun for me. Kasi mas talagang sunod-sunod yung suntok niya, iba't ibang angulo kada 4-bar setup. Tapos, yung kay Poison naman is umikot yung round 1 tsaka round 2. Round 1 niya about sa ex ni Apok tsaka sa love rap ganyan. Tapos yung round 2, medyo parang okay naman. Maganda naman kasi yung pag-aagamit niya. Pero parang more on nag-focus sa kanya, lalo yung paggamit niya din sa reference ng father niya. Round 3, yun yung binigay ko kay Poison 13 kasi kumbaga parang yun yung Ayun, para sa akin, ayun nga.
tabla sa akin tong battle na to, puki ng ina. Sobrang galing nila parehas dito. Kahit sino talaga pwede manalo, depende sa ano ng judges. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko, hanggang sa muli. Peace out.